43. Ito ang bagong labas na bodycam video na ngayon lang namin natanggap mula sa lungsod ng Columbus na nagpapakita ng unang pulis na tumugon sa tawag na may kaugnayan sa kaso ni Spencer at Monique Tepe. Pero ayon sa hepe ng pulisya, ang pulis sa video na ito ay nagpunta sa maling address. Sa wakas, nagsasalita na sa publiko ang mga pulis sa Ohio tungkol sa investigasyon sa pagpatay kina Spencer at Monique Tepe. Ano ang sabi ng hepe ng pulisya ng Columbus tungkol sa estado ng investigasyon? Okay. Nakakuha kami ng ilang tawag tungkol dyan. Ano na ang nagbago mula nung huli akong may nakausap? Narito ang isang bangkay. Narito ang isang bangkay sa loob. Nagbahagi rin ang hepe ng nakakagulat na balita na may mahalagang detalye mula sa tugon ng pulisya. Matapos ang sunod-sunod na nag-aalalang tawag sa siyam na isang mula sa mga kaibigan at nag-aalalang katrabaho ng mga tipi, mga taong alam na may mali. Nasa kaso tayo na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, alamin natin ang pinakabagong balita tungkol sa kasong ito na matagal na nating sinusubaybayan mula sa Ohio, ang pagpatay kina Spencer Tepe at ng kanyang asawang si Monique Tepe. Ngayon, pagdating sa kung gaano karaming impormasyon ang ibinibigay ng pulisya sa publiko habang isinasagawa ang investigasyon tulad nito, lalo na kung kasing lantad ng kasong ito, ito ay umaabot na sa pambansang balita. Maaari mo lang pagdudahan ang public relations strategy ng pulisya kung bakit sila nagbibigay ng ilang impormasyon at hindi sinasagot ang ilang tanong ng mamamahayag. Siyempre, ang pinakamalaking tanong ay gaano na ba sila kalapit sa paghuli sa mamamatay? Mukhang sa ngayon, tanging ang mga nasa loob lang, ang mga tao sa departamento, ang nakakaalam ng sagot sa tanong na yan. Narito ang bagong bodycam video mula sa lungsod ng Columbus na ipinadala sa Law and Crime. Ipinapakita rito ang pulis na ipinadala para magsagawa ng welfare check sa bahay ni Spencer Tepe matapos siyang hindi pumasok sa kanyang dental clinic. Sinuri ng pulis ang lugar, kumatok sa pinto, walang nakita at umalis. Sabi ng hepe ng pulisya, maling address ang pinuntahan niya. Nangyari ito bandang alas 9:30 ng umaga. Mga 20 hanggang 30 minuto matapos tumawag ang boss ni Spencer Tepe na nagsabing may kakaiba dahil hindi siya pumasok sa trabaho. Mga kalahating oras pa bago may tumawag sa siyam na isang at doon niya nalaman ang kanyang sinasabi. Nasa bahay ba ng mag-asawa si Spencer Tepe noong Disyembre 30? Isang linggo na ang nakalipas sa paghahanap ng pumatay kina Spencer at Monique sa kanilang bahay noong Disyembre 30 habang naroon ang mga anak nila. Marami pa ring misteryo ang bumabalot dito. Pero nagbigay ng pampublikong pahayag ang hepe ng pulisya ng Columbus at base sa narinig namin, hindi niya direktang sinabi kung may panganib pa rin sa publiko. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa lagay ng pulisya sa investigasyon? Pag-uusapan natin yan pati ang sinabi ng hepe tungkol sa boses na naririnig mo sa tawag na ito. Kamusta? Siyam na isang ito. May tawag kaming natanggap na binaba agad. Okay lang ba dyan? Oo, pasensya na. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo, ayos ako. Pasensya. Umiyak ka ba? Kailangan mo ba ng pulis o tulong? Hindi, ayos lang ako, pangako. Ako'y okay lang. Ako'y emosyonal lang. Kaya iyon ay siyam na isang na tawag na unang nakuha ng Fox News Digital at sinabing ang tawag na ito ay ginawa noong Abril, alas 2:45 ng madaling araw sa isang Martes mula sa address ng Tepe. Isang babae ang nagsabing nagka-misunderstanding sila ng lalaki niya. Sige, hindi ko kailangan ng kahit ano. Bakit mo agad tinawagan ng siyam na isang? Parang nagkaroon kami ng pagtatalo. May isang tao kasi ang lalaki ko ay nasangkot dito pero ayos lang ako, pangako. May nangyari bang pisikal? Wala. Nag-aaway lang kayo, walang nasaktan. Oh. Nakuha ko na info pare, pwede ko nang ipasabi sa pulis na kanselahin ang punta sa address mo. Oh. Kung may pagbabago, tawagan kami. Sige. Oh, ano? Kumpirmado ng hepe sa mga lokal na media ang sinabi ng bayaw ni Spencer dito sa Law and Crime ngayong linggo. At yung boses ng babae na narinig nyo sa tawag na yon
Hindi yon boses ni Monique Tepe. Pero sinasabi rin ng hepe sa mga lokal na media ang kaunting karagdagang konteksto kung saan posibleng nanggaling ang tawag na yon at kung mahalaga ba ang tawag na ito sa investigasyon. Sa ngayon, ang pangunahing impormasyon natin tungkol sa investigasyong ito at anunsyo ng pulisya ay ang video na ito. Ito ang taong interesado sila na makilala na naglalakad sa isang eskinita sa likod ng bahay nina Spencer at Monique noong madaling araw ng Disyembre 30. Hinihikayat pa rin ng pulisya ang publiko na magsumite ng iba pang video. Mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga noong Disyembre 30 pinaniniwalaan ng pulisya na iyon ang oras na pinatay sina Spencer at Monique. Ngayon makikita mo sa video na inilabas nila, kahit na malabo ito, maaaring may mga pahiwatig na makuha. Dahil makikita mo na ang taong ito mukhang lalaki. Naka-gray na pantalon sila, itim na sapatos, itim na coat, at naglalakad sila sa eskinita na ito sa gitna ng gabi. Martes ng umaga ito, nasa 20°S ang temperatura isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Makikita mo ngayon, ang taong interesado tayo ay hindi nakatingin sa kamera. Marahil sinadya iyon. Pwede rin daanan ng sasakyan ang eskinita. Ito ang daan papunta sa mga garahe sa likod ng townhome ni Spencer at Monique. Drone shot ito mula sa wedding video ng mga tepe. Ito ay kinunan ng bayaw ni Spencer. At makikita mo ang likod na eskinita at ang mga mukhang bagong townhome na magkakasunod. Muling nanirahan ang mga tepe sa isa sa mga bahay. Ngayon ang pinaghihinalaan ay nakayuko lang at hindi tumitingala. Hindi tiyak kung alam nila ang mga kamera sa likod ng bahay o garahe habang naglalakad sila. Kita ito sa video ng pinaghihinalaan. Nest camera ito, hindi opisyal na kamera ng pulis. Ganito kadalas ang nilalagay ng tao sa likod ng bahay nila. Kung nag-aalala silang baka may pumasok sa garahe nila o maghalongkat ng basura ngayon. Itong taong interesado rin, may mga kilos siya na sana mapansin ng sino mang nanonood ng video na ito. Mukhang medyo paekis ang kanyang mga paa habang naglalakad. Sabi ng pulisya, interesado lang ang taong ito at di pa nila alam kung siya ang salarin o hinahanap nila. Sinabi ng hepe ng pulisya sa lokal na media na ito ay talagang isang tao lang na nasa lugar ng oras na yon kung saan talaga nila pinagtutuunan ng pansin ang kanilang investigasyon. Maaaring simpleng naglalakad lang ang taong ito sa kalsada matapos magpalipas ng oras sa bar na nagsara ng gabi sa linggong maraming walang pasok dahil sa pista opisyal. Hindi namin alam, kayo ang nakakaalam. Isaalang-alang ang mga pangyayari. Kahina-hinala ito at wala pa kaming naririnig. Kung nakita nila ang video, baka nakilala nila ang sarili nila na naglalakad sa eskinita, pauwi galing sa bar o katulad nito. At gayunpaman, ilang araw matapos lumabas ang video na ito na ipinapakita sa balita at sa internet, wala pa ring lumalapit na nagsasabing, "Hoy, ako yon." Malaking hindi pagkakaintindihan ito, hindi ako ang taong hinahanap ninyo. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang taong interesado na gustong makausap ng pulis sa investigasyong ito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang ilang bagong impormasyon na nakuha natin mula sa mga panayam ng lokal na balita na ibinigay ng hepe ng pulisya sa Columbus sa mga media outlet sa Ohio. Bigyan ko muna kayo ng update kung nasaan na ang investigasyon kahit sa puntong ito. Kaya hanggang sa araw na sila ay pinatay. Spencer at Monique Tepe, ito ay mag-asawang mukhang namumuhay ng buhay na pinapangarap ng marami. Sila ay batang mag-asawa, batang pamilya, nasa magandang bahay, mag-asawang napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sabi ng kanilang pamilya, sila lang ang mga Tepe. Mahilig silang mag-imbita ng mga tao sa kanilang bahay. Sila yung tipo ng tao na gustong-gusto ang magtipon-tipon ng mga tao. Ito ang kanilang video ng kasal. Kinunan ito noong 2021 sa hagdan ng bahay kung saan sila natagpo ang patay, na ngayon ay townhome sa Ohio. May 2 anak ang mag-asawa, edad 4 at 1. Sa kwentong ito, walang magandang balita dahil 2 tao ang namatay. Naiwan ng 2 bata ang kanilang mga magulang na napatay, pero hindi sila nasaktan. Meron ding aso ang mag-asawa. Golden Doodle ito, hindi nasaktan ng aso, at ang mga bata at hayop ay inaalagaan ng kamag-anak ng pamilya Tepe habang iniimbestigahan pa ng pulisya. Si Spencer ay may magandang trabaho at mukhang mahal na mahal niya ito. Isa siyang dentista at nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Athens, Ohio. At grabe, parang ang layo ng biyahe niya papunta sa opisina, di ba? Kasi mga 75 milya yon mula Columbus. Ayon sa bio niya sa dental clinic, nagtapos siya sa Ohio State noong 2017. May Doctor of Dental Surgery degree siya. Mahilig siya sa trabaho at sa labas nito, paborito niya ang Ohio State Buckeyes at Cincinnati Bengals. Doon siya lumaki at mahilig mag-golf, maglakbay at maglaan ng oras sa pamilya. Si Spencer ay kasal ngayon kay Monique Tepe. Kakalabas lang ng isang pinagsamang obituary. Pinarangalan ang dalawa at nakasaad na si Monique ay lumaki sa Worthington, Ohio
isang suburb sa hilaga ng Columbus. Lumaki siyang naglalaro ng soccer, runner din siya. At tulad ng asawa niya, nagtapos siya sa Ohio State kung saan nakuha niya ang master's sa early childhood education habang nagtatrabaho sa daycare. Ayon sa obituaryo, isa na siyang stay-at-home mom na kilala sa maliwanag ng ngiti, nakakahawang tawa, maalaga at mabait na puso at masiglang personalidad. Sabi sa obituary, sina Spencer at Monique ay buhay ng kasiyahan. Nagkakilala sila online at ikinasal noong Disyembre 2020. Alam mo, oo nga, Habang sinusubaybayan natin ang kwento, mahirap intindihin kung paano ito nangyari, lalo na't mag-asawa sila. Paulit-ulit ko itong iniisip. Ganon kamahal ng mga tao ang mag-asawa dahil sa kanilang pagiging mapagbigay. May lumalaking pamilya sila at ganito pa sila nawala. At makikita mo rin na maraming tao ang nagmamahal sa kanila. Base pa lang sa dami ng mga tawag sa siyam na isang-isang na ginawa dahil sa pag-aalala ng hindi pumasok si Spencer sa trabaho, Columbus Police Tech 107. gusto ko sanang humingi ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay. kung sinusubaybayan mo ang kwentong ito, alam mong ang mga siyam na isang-isang calls noong Disyembre 30 ay nagsimula bandang alas 9 ng umaga at dito hindi na pumasok sa trabaho si Spencer. Nagbahagi ng mahalagang impormasyon ang hepe ng pulisya ng Columbus tungkol sa pagtugon sa siyam na isang-isang calls. Pag-uusapan natin ito mamaya. Si Spencer, katrabaho ko, ay hindi pumasok ngayong umaga at hindi rin namin siya pati ang pamilya niya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, may mga problema ka ba sa kalusugan? Wala at naging maaasahan siya at hindi namin siya makontak pati ang asawa niya, pamilya niya o sino mang nakatira sa bahay na yon. Nasa Florida ako ang may-ari ng negosyo at sinabi ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho at siya ang namamahala sa opisina. Ang unang tawag ay galing sa boss ni Spencer na nagsabi sa dispatcher na nakabakasyon siya sa Florida at nakakatanggap ng tawag mula sa mga katrabaho ni Spencer. Dahil hindi dumating si Dr. Tepe, May natanggap na ba kayong iba pa tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya aksidente sa sasakyan o anumang ganon? Wala, minsan talaga may mga taong hindi lang pumapasok sa trabaho. Ibig kong sabihin baka may sakit siya, hindi ko alam. ngayon kahit na sinasabi ng dispatcher na uy karaniwan lang na may mga taong hindi pumapasok, baka nakatulog lang sila, baka may sakit. Talagang matindi at nag-aalala ang boss ni Spencer sa tawag na ito. Dahil hindi daw talaga ganun si Spencer na basta na lang hindi papasok sa trabaho nang hindi nagsasabi kahit kanino. Alam ko lang na siya ang pinakamaaasahan. Palagi siyang nasa oras at laging kinokontak kami kung may problema. Meron siyang tiyak na sasabihin tungkol sa bahay. Sobrang nag-aalala kami kasi hindi ito ugali niya at hindi rin namin makontak ang asawa niya na mas nakakabahala. Mga 20 minuto ang lumipas, bandang 22 dumating ang isang pulis sa lugar, pero walang sumagot sa bahay ng mag-asawa. Ngayon, ito na yung bahagi ng kwento kung saan may nakuha tayong mahalagang impormasyon na pag-uusapan natin. Nagpunta ang mga nag-aalalang kaibigan ng mga tipi sa bahay ng mag-asawa at sinabi nilang narinig nila ang mga anak ng mga tipi sa loob ng bahay. Mga bandang alas 10 ito ng umaga. Sige, ano po ang emergency dyan? Police o medical? Siguro pareho, hindi ko alam. Ako na gumagawa ng paraan. Tumawag kami, kumatok sa harap at likod na pinto pero walang sumagot. Oo, walang sumagot. Narinig ko yung mga bata sa loob at parang may sumigaw. Hindi kami makapasok ngayon. Hindi ko alam kung dapat kong basagin ang pinto or basta pumasok na lang. Nandun ka ba nung may mga pulis? Wala ako ron. Kararating ko lang mga 5 minuto na ang nakalipas. Sige, ayos lang. Ipapabalik namin siya sa'yo. Tapos tinawagan ka na naman ng trabaho ni Spencer. Hindi pumasok ang amo namin at 3 oras na naming sinusubukang kontakin siya pero hindi namin makontak. Nasa lugar na kami at naririnig namin, sige. May nakausap ako doon. Sige, sinisigurado ko lang na may tawag. 5 minuto ang lumipas, may isa pang tawag sa telepono. At ito ang tawag kung saan sinabi ng isang kaibigan na nakita nila ang katawan ni Spencer Tepe. May ilang tawag na kami tungkol dyan. Ano ang nagbago? Sino ang huli kong nakausap? May katawan, may katawan. May katawan sa loob. Oo. Sige, sandali lang. Isasama kita sa linya kasama ang mediko. Manatili ka lang sa linya. Ngayon, habang naghihintay ang tumatawag, maririnig mo ang tila mga batang maliit sa background.
ang mga anak ni Tepe. Muli, ang mga batang ito ay hindi nasaktan. May bangkay na hindi sumasagot sa tawag ang kaibigan namin. Kakagaling lang namin sa shift ng babae. Pumunta kami dito at patay na siya. May dugo. Nakahiga siya sa tabi ng kama niya, hindi sa kama, at may dugo. Hindi ako makalapit para makita ng malinaw. Sige, halata naman na hindi siya humihinga o ano pa man. Oo, parang ganito ba? Parang, ewan ko, kasi ikaw, kasi parang iba ang itsura niya. Hirap ako, di ko kayang tumingin. Sige, naiintindihan ko. Sige, kailan huling may kumausap sa kanya? Parang, oo, kahapon, siguro kahapon. Sige, Ilang taon na siya? 37. 37? Parang gumagamit ba siya ng droga o may ganun ba siyang bisyo? Hindi. Sige, ayos lang kasi bata pa siya. Oo, naintindihan ko ang sagot. Sige, papunta na tayo ngayon. Nakita ng nag-aalalang kaibigan si Spencer sa loob ng bahay. Naririnig ang mga bata sa loob ng kotse natin at gamit, Todd. Narinig mo ba yung sigaw sa kanila? May panibagong tawag na may bangkay daw sa loob habang si Esther ay nagbibigay ng kape. Pagpasok ng pulis sa bahay, natagpuan nilang patay si Spencer at ang kanyang asawa. Ayon sa SYX-TV, maraming beses binaril si Dr. Tepe habang si Monique ay tinamaan ng bala sa dibdib. Walang na-recover na murder weapon ang mga pulis at hindi rin nila ito itinuturing na murder-suicide. May nakuha silang ilang siyam-M na basyo ng bala sa lugar. Mahalaga ang ebidensya dahil makakatulong ito magbigay impormasyon tungkol sa pumatay, kaya dapat pag-isipan din ito. Kung ang gumawa nito ay isang taong alam kung paano mag-iimbestiga ang mga pulis sa ganitong krimen at kung paano gumagana ang crime scene investigation, bakit niya iiwan ang mga basyo ng bala sa pinangyarihan? Gusto kong talakayin ang sinabi ng hepe ng pulisya ng Columbus tungkol sa kanilang paunang tugon sa siyam na isang calls dahil mahalaga ang konteksto rito. Si Hepe Elaine Bryant ay nagbigay ng one-on-one interview sa Ohio local media kahapon. Naririnig natin ang batas sa krimen. Nakipag-ugnayan kami sa Hepe para tanungin kung gusto niyang sumali sa programa at sinabi niya ito sa panayam. Ito ay mula sa 10 telebisyon sa Columbus na hindi pa sila nakakakilala ng suspek sa ngayon. At tungkol naman sa mga tawag sa siyam na isang-isang nung una ko itong narinig, kung saan sinabi ng dispatcher na ito. May pulis na pumunta sa bahay ni Dr. Tepe matapos may tumawag na nag-aalala dahil hindi siya dumating. Medyo nalito ako kung paano walang nakita ang pulis. Gayunpaman, ang kaibigang tumawag at dumating makalipas ang ilang oras, ang siyang nakapasok sa bahay at nakakita sa katawan ni Spencer. Pinag-uusapan nila na narinig daw nila ang mga anak ni Tepe sa bahay. Tanong ko, bakit hindi ito narinig ng pulis? Sinabi ng hepe ng pulisya sa lokal na media sa Columbus na nagpunta ang pulis sa maling address. Yan ang bodycam video na nakuha namin sa Law and Crime nung Biyernes. Sa video, maririnig ang pulis na sumisipol. Lumapit siya, kumatok sa pinto ng bahay, walang sumagot, tiningnan ng paligid, tapos umalis siya. Iniulat ng Columbus Dispatch na ang bahay na pinuntahan niya ay nasa Summit Street na parallel sa kalsadang tinitirhan ni na Spencer at Monique Tepe. Makalipas ang kalahating oras, sinabi ng tumawag sa siyam na isang-isang na nakita niya ang katawan ni Spencer Tepe, kaya rumesponde ang mga pulis. Pagkatapos umangat pa ang kwento, sabi ng hepe sa 10 telebisyon, ang tumawag sa siyam na isang-isang ay yung narinig ninyong nagsabing nakita niya ang katawan ni Spencer. Pumasok talaga siya sa loob ng bahay at nakita ang katawan. Ibig sabihin may access na ang taong ito sa bahay ng mga Tepe ngayon. Ang mga katawan ng mga Tepe ay natagpuan din umano sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang motibo sa mga pagpatay na ito. Sinabi ng hepe na patuloy pa rin sinusubukan ng pulisya na makakuha ng surveillance video mula sa mga taong maaaring mayroong nito sa kanilang mga bahay o kaya naman sa mga negosyo malapit doon. Anumang pahiwatig na makakatulong maresolba ang kaso. Sinabi rin nila na tumulong ang publiko at nagbigay ng maraming video na masusing sinusuri ng mga investigador. Ngayon, may police camera rin na nakapwesto malapit sa bahay ng mga Tepe. Tinanong ang hepe tungkol doon at kung may nakuha bang anumang kaugnay sa kaso ang camera na iyon. Hindi diretsong sinagot ng hepe ang tanong at sinabi lang na patuloy nilang sinusuri ang maraming tips, ebidensya at video mula sa publiko. Tinalakay ng hepe ang siyam na isang call ilang buwan na ang nakalipas sa panayam niya sa Columbus Dispatch. Viral ang tawag na yon. Ipinakalat ito ng Fox News Digital.
Isang babaeng umiiyak sinabing nag-away sila ng kanyang nobyo o asawa. Ayon sa Fox News Digital, oo, ayos lang ako, pasensya na. Sige, pero parang umiyak ka. Kailangan mo ba ng pulis, paramediko o kung ano man? Hindi ayos lang ako, medyo emotional lang ako ngayon. Meron din kaming audio na ito. At ayon sa ulat, ang tawag na ito ay ginawa noong Abril 15 ng alas 2:45 ng madaling araw. Ang Abril 15 ay isang Martes. At ang tawag ay mula sa babaeng ito. Emosyonal siya dahil may alitan sila ngayon, ang babaeng naririnig mo sa telepono. Sabi niya nagkaalitan sila ng kanyang lalaki, pero ayos lang daw siya kaya kinansela ng pulisya ang pagpapadala ng opisyal. Ayon sa dispatch, hindi rin binanggit ng tumawag ang pangalan niya, kaya walang impormasyon kung sino siya o saan siya pumunta. Pero muli, sinabi ng hepe na ang boses na naririnig mo ay hindi kay Monique Tepe. Sa katunayan, maaaring hindi rin mula sa bahay ng mga Tepe ginawa ang tawag ayon sa sinabi ng hepe. Sa mas mataong lugar na maraming cell tower tulad ng komunidad ng mga Tepe, ang tawag mula sa cellphone ay pwedeng magmula sa loob ng 30 metrong radius. Kaya posibleng ginawa ang tawag mula sa paligid ng bahay ng mga Tepe, pero hindi mismo sa loob ng bahay ng mga Tepe ngayon. Sinabi rin ng hepe sa Columbus Dispatch na walang kasaysayan ng mga tawag mula sa address ng mga Tepe o may kaugnayan sa mga Tepe. Patuloy hinihikayat ng hepe ang pasensya sa investigasyon. Sabi niya, ginagawa ng departamento ang lahat para maging bukas sila hanggat maaari habang pinananatili pa rin ang integridad ng investigasyon. Kasama natin si Wills Bilar, retiradong komandante ng mga detective ng Chicago Police Department. Masarap kang makasama dito sa Law and Crime. At malaki ang tulong mo sa pag-unawa sa kwentong ito habang umuunlad. Bago natin talakayin ang sinabi ng hepe sa one-on-one na panayam, tila nagbigay muna siya ng panayam sa ilang lokal na media. Ano na ang sitwasyon sa Detective Bureau sa Columbus habang lumilipas ang panahon? Sinusundan nila lahat ng lead base sa panayam kay Hepe. May mga lead at tinutumbok silang direksyon dito. Bilang detective, gusto mo lang magtrabaho sa kaso mo at ayaw ng istorbo, kaya mahalaga ang papel ng supervisor mo. Bilang supervisor, tinitiyak kong may lahat ng kailangan ang mga detective para magawa ang trabaho nila habang ako na ang bahala sa iba. Kaya nagagawa nila ang kanilang tungkulin. At sa tingin ko, tama ang ginawa ng hepe at ng deputy chief na lumabas sa television. Oo, kasi para sa akin, nagkaroon lang talaga ng katahimikan. Mas gusto mong maglaan ng mas maraming oras ang pulis sa pag-iimbestiga at paglutas ng krimen kaysa sumagot sa media. Pero sobrang daming haka-haka, lalo na sa online, tungkol sa kung ano talaga ang posibleng nangyari. May dalawang impormasyon, o kahit papaano dalawa para sa akin, na tumatak at kinumpirma niya sa ilang lokal na media station. Ayon sa Channel 10, parehong natagpuan ang mga tepe sa isang kwarto sa ikalawang palapag. At yung tumawag sa siyam na isang-isang kapag pinakinggan mo yung tawag na yon, at yung taong tumawag ulit at nagsabing may bangkay dito, yun ay isang taong talagang nasa loob ng bahay. Dati, hindi malinaw kung nakita lang nila sa bintana, pero siguradong nakapasok talaga sila sa bahay. Ano ang ibig sabihin nito sa kanila? Kaya malinaw na kilala nila ang taong ito. Kung sino man ang pumasok sa bahay nila, kilala nila ang taong ito ng sapat para malaman kung saan nakatago ang susi o alam ang code para makapasok sa bahay. Kaya talagang malapit na kaibigan ito. Nalito rin ako nung pinakinggan ko ang tawag sa siyam na isang-isang kasi sabi ng isa, naririnig ko ang iyak ng mga bata pero di ako makapasok. Tanong ko, siya rin ba ang tumawag na nagsabing nasa ikalawang palapag siya pero di nakikita? Parang hindi yata. Medyo kabaligtaran yun sa nangyari. Kung nandun ka, alam mong nandun ka. Ilalabas mo ba ang mga bata? Ilalayo mo ba sila? Medyo hindi malinaw sa akin ang mga bagay na yan. Nang pinakinggan ko ang mga tawag sa siyam na isang-isang Oo, bahagi talaga yon kasi naaalala ko nung una kong pinakinggan ang tawag sa siyam na isang-isang kahit papaano, alam mo yon, papunta na rin sa bahagi na pag-uusapan natin. Yung unang pulis raw ay nagpunta sa maling bahay. Pero dahil maririnig mo yung mga bata sa tawag, di ako sigurado kung nasa may pintuan sila. Pagkatapos nasa labas na yung tumawag sa siyam na isang-isang, kaya may ilang tanong pa rin tungkol sa ayos ng lugar. At malalaman din natin ang buong konteksto nito kalaunan. Alam natin na sina Tepey ay nasa kanilang kwarto. Dati, kapag sinabing walang sapilitang pasok, tinatanong natin kung may pumunta o nag-usap sa bahay at maaaring totoo ito. Sabi ng pulis, nangyari ito mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. Nasa kwarto, sa itaas, kaya posibleng natutulog sila nang mangyari ito. Yung katotohanang nasa itaas siya, mukhang pareho silang binaril sa kwarto. Pero yung bahagi na walang sapilitang pagpasok, sa palagay ko, habang binubuo mo ang mga hakbang ng posibleng nangyari, paano nakakaapekto ang mga impormasyong iyon sa iniisip mo?
Ibig kong sabihin, malaking bahagi yung walang sapilitang pagpasok, malaking bahagi rin ang kondisyon ng bahay. Yung kinaroroonan ng mga katawan ay malaking bahagi rin ng lahat ng ito. At nagpapahiwatig ito na yung tao ay may alam kung paano makapasok sa bahay at kung aling kwarto naroon ng mga tipi. Posible. Kaya parang nagpapahiwatig ito na baka kilala ng taong ito ang ayos ng bahay o sigurado siyang alam niya ang code para makapasok o may relasyon siya sa mga tipi. Yun din ang iniisip ko. Alam mo, meron tayong impormasyon. Pinakamalaki ngayon ay tungkol sa taong interesado tayo. Video ng taong iyon na naglalakad sa eskinita. Hindi sila nakatingin sa camera, parang tinatago nila ang mukha nila sa camera. Malinaw na sinabi ng pulis sa panayam ng hepe sa lokal na media na may natanggap silang mga tip. Sinusuri ng mga detective ang video para malaman ang mga detalye. At may bahagi sa akin na nagtatanong, paano kung ikaw? At hindi natin alam kung may iba pa silang video ng taong ito na interesado sila. Pero ang tanong ko, bakit hindi nila ilabas ang iba pa kung meron talaga sila? Kung totoo ngang marami silang video gaya ng sinasabi nila, at baka naman wala talaga, alam mo yon, baka wala na talaga silang ibang video ng lalaki. Pero kung meron man, bakit nila itatago ang impormasyong iyon? Magandang tanong. Kung tinatago nila ang impormasyon, may dahilan sila. Hindi dahil gusto nilang ilihim sa publiko, baka ayaw lang nilang malaman kung sino ang tinitingnan nila. Kaya muli, kung meron lang isang piraso ng impormasyon na ganon, isang piraso lang ng may naglalakad sa eskinita sa likod ng bahay, Dapat siguro mas marami pa. Halos lahat may camera, pati doorbell ko may camera na ngayon. may app sa aming lugar na kapag may naglalakad sa kalsada ng kakaiba, may nagpo-post agad at nagsasabi, uy, may naglalakad sa kalsada. Alam mo yung ibig kong sabihin? Kaya dapat may dahilan pa, dapat may rason kung bakit nila itinatago ang impormasyon na yon. At parang binanggit niya yon. Sabi niya, may mga bagay na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo at iyon ay dahil maaaring maapektuhan ang investigasyon. Ang isa pang tanong na sa tingin ko ay meron ako na palaging lumalabas sa mga press conference. Maaaring estratehikong hakbang ang makipag-usap muna ng one-on-one sa isang mamamahayag bago buksan sa lahat dahil kapag binuksan agad marami nang nagtatanong mula sa media. Ang tanong na meron ba? Para sa akin, laging tinatanong kung ligtas ba ang komunidad. Ang ganitong tanong ay nagpapahirap sa mga pulis o law enforcement lalo na kapag mula sa media. Ang tanong, kilala nyo ba ang taong ito? Nangyari lang ba ito minsan o parang kaso ni Jack the Ripper na gumagala lang, dapat kang matakot? Kung nasa Columbus, Ohio ka, alam mong may biglang papasok sa pinto mo sa gabi. Hindi ko gustong gawing sensational ang sinasabi ko pero hindi nila nilinaw ang sitwasyon o kung targeted ang insidente. Ano ang ibig sabihin nun sa'yo? Tama ka dyan sa sinasabi mo. At saka, kung babalikan natin yung mga internet sleuths na nagsasabi, oh, pakinggan mo, merong siyam. May nagtangkang pumasok sa bahay ilang linggo or buwan bago ito nangyari, malakas kumatok. May kaugnayan ba ito? Kung di mo sasagutin yan sa publiko, maghahanap pa sila. May siyam na isang-isang call ba mula sa bahay na yon noong 2025? Haka-haka lang ito dahil hindi alam ng tao. At ang mahirap na sitwasyon na kailangan mong pagdaanan bilang isang supervisor dito o kapag nasa law enforcement ka ay kung ano ang dapat nating sabihin sa publiko. Paano natin mapapakalma ang publiko? At saka, kung sa tingin mo ay may gumagawa talaga ng mga ganitong bagay dyan, dapat mo talagang sabihin yun sa publiko. Kaya naniniwala ako na may mga tiyak na lead na sila. Oh, at syempre yun ang inaasahan na. Ngayon, alam mo, isang linggo na ang lumipas at nararamdaman mo rin na paulit-ulit ko lang iniisip na parang puro mga bagong tayong bahay ito. Halos lahat, hindi naman lahat pero karamihan sa mga bahay na yon. Makikita mo tulad ng kapitbahay na parang Nest camera ang ginamit sa video. Batay sa nakita, mukhang may Ring doorbell camera rin ang mga tepe sa harap ng bahay nila, anuman ang brand. Kaya dapat kampante ka. May video rin mula sa pulis pero hindi kinumpirma ng hepe kung gumagana ang police camera o may na-record ito. Yung tawag sa siyam na isang pwedeng hanapin online ng mga tao yung bagong labas. Itong taong ito ang tumawag sa pulis bandang 2:00 hanggang 5:00 ng umaga. Sabi nila, malapit lang sa kalsada. Nakuha ito ng Fox News Digital at itong taong ito ang tumawag. Sinasabi na may kumakatok sa likod na pinto at pagkatapos ay umalis din yung tao. Sabi ng Fox, mga 3 minutong lakad lang mula bahay ni Tepe. Hindi natin alam kung konektado yon sa kahit anong may kinalaman dito. Pero sa tingin ko rin, sa isang lungsod, ang 3 minutong lakad ay pwedeng magbago ng klase ng lugar na kinaroroonan mo, parang ang bilis lang. At nasa Chicago ka, ibig kong sabihin, kasing siksik ng lungsod na yan. Alam mo yon, katulad ng New York. O paano mo hinaharap ang mga tawag na ganito? Maaaring iyon ang siyam na isang
isang call ng umiiyak na babae. Pero maaaring hindi rin iyon sa bahay ng Tepe. Tapos may isa pang tawag mula sa isang tao na nagsasabing may kumakatok ng malakas sa kanilang pinto. Nasa paligid iyon ng bahay ng Tepe. Paano mo ba pinipili o sinusuri ang mga iyon para malaman kung talagang konektado? At saka, oo, lungsod ito. May mga nangyayari talaga. Oo, kailangan mo talagang suriin ang mga yon at ang totoo, pwede kang magkaroon ng sariling teorya kung bakit nangyayari ang mga bagay. Pero bilang investigador, kailangan mong tanggapin lahat ng impormasyon na pumapasok. And ulit, ito ay trabaho sa field at trabaho ng detective. Kailangan mong sundan ang bawat isa sa mga ito. Kailangan mong imbestigahan lahat ng yon. Malamang ba na may taong kumakatok sa mga pinto, tinitingnan kung pwede silang pumasok at gumawa ng dobleng pagpatay? Hindi iyon malamang, pero hindi mo pwedeng baliwalain iyon nang hindi iniimbestigahan. Kaya alam mo, may malaking palaisipan kang nasa harap mo, di ba? Hinahanap mo ang sulok, pinupunan ng palaisipan. Hanggang sa malaman mo kung ano talaga ang totoong kwento at kailangan mong gawin lahat yon. Kasi kung hindi, magiging makitid ang pananaw mo sa tinitingnan mo at hindi mo papansinin ang iba pang mga teorya na pumapasok. May paraan siguro pero hindi mo dapat baliwalain, kailangan mong tingnan. At tungkol doon sa nabanggit mo, isa ito sa mga naging headline na lumabas mula sa mga panayam na ibinigay ng hepe ay yung unang tawag sa telepono. Kung saan, sa tingin ko ay ang boss ni Spencer ang nagsabi, "Uy, pwede mo bang silipin itong address na ito?" At napunta ang pulis sa maling address at hindi maganda ang kinalabasan. Pero kung naniniwala ka rin na pinatay sila sa pagitan ng alas 2 at alas 5 ng umaga, at may 20 minutong pagitan, gaano ba talaga kalaki ang epekto nun kung aalisin natin ang usapin ng itsura or impression, lalo na para sa investigasyon? Sa investigation, tingin ko hindi mo mababago ang nangyari sa bahay. Pero bilang tao, mas mabilis mailalayo ang mga bata sa eksena. Kinailangan pang maghintay ng mga bata sa loob ng mas matagal hanggang may pumasok at nakita sila. Yan ang pinsala, hindi mo na mababago na patay na ang mga taong ito. Ang mababago mo lang ay ang katotohanang naghintay pa ang mga batang ito. Di ko alam gaano katagal, pero sana di na sila naghintay ng matagal. Minsan talaga napupunta ka sa maling address at hindi agad natatanggap ang mga tawag na ganito. Tingnan ang kalagayan nila. Gagawin mo rin ang ginawa niya. Pumunta kami, tumingin siya sa paligid at kumatok. Parang sinasabi mo lang, nag-aral ako ng mabuti para sa math test. Sa malas, history test pala yon, kaya tama ang ginawa mo pero maling lugar. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang resulta, pero nag-iiba ang situation ng mga bata. Oo, sigurado, nabasa mo yung headline, mukhang hindi maganda. Pero normal lang, bahagi lang ng timeline. Hindi naman parang nangyari na talaga, alam mo yon? Nakakalungkot, nang dumating ang pulis, pinaniniwala ang magdamag na itong nangyari. Paulit-ulit kong iniisip ang mga shell casings. Alam kong natanong ko na ito sa'yo dati. Kinuha ang mga iyon sa pinangyarihan. Gaano kadalas mangyari ito? Natanong ko na ba ito sa'yo? Ilang beses bang tinatakpan ng gumagawa ng krimen ang ebidensya sa pamamagitan ng pagkuha ng shell casings? May ibig bang sabihin yon sa klase ng taong gumagawa nito na may iwan pa sila? Oo, ang ibig kong sabihin, nakaranas na ako ng maraming kaso ng pagpatay kung saan hindi na nagtatagal ang mga tao para pulutin pa ang kanilang mga shell casings. Kung may situation ka na may mga shell casings na inalis mula sa pinangyarihan, iyon ay isang taong alam ang ginagawa niya. At ibang-iba iyon kaysa sa isang random na estranghero na pinagplanuhan at isinagawa sa isang particular na paraan. Madalas, 79% ng oras na iiwan ang shell casing sa pinangyarihan dahil mabilis ang pangyayari at gusto nilang agad umalis. Mukha ring ganun base sa video ng taong interesado. Kasi alam mo, may posibilidad na ito ay isang tao lang na siguro nagtrabaho ng night shift o baka nasa bar at nagsara na ang bar. At parang ang dahilan kung bakit ganun ang lakad nila, parang pagod o mabagal. Sa tingin ko habang naglalakad sila sa eskinita, parang galing sila sa bar. Pero heto tayo, ilang araw na ang lumipas. Pakiramdam ko napanood na ng lahat sa bansa ang video na yon. Diyos ko, dito lang ako sa kanto nakatira at pauwi galing sa bahay ng kaibigan ko. Alam mo hindi ko ginawa ito. Iisipin mong lalapit ang taong yon sa pulis. Ayon sa pulis kahapon, naniniwala pa rin silang interesado silang makausap ang taong ito. Ano ang nababasa mo tungkol sa bahaging iyon? Na mukhang hanggang ngayon hindi pa rin nakakausap ng pulis ang taong ito? Ilang bagay. Una, ikaw bilang isang pulis o investigador dito, kailangan mong alamin kung sino iyon. Kailangan mong gawin ang lahat para makausap ang taong iyon dahil kailangan mo talagang makausap siya. Pangalawa, kung ikaw yon at wala kang alam dito, alam ko na karamihan sa mga tao ayaw masangkot sa investigasyon. Ayaw ko ring madala sa presinto at maipit ng 48 oras. Wala akong kinalaman dito. Mananahimik na lang ako. Sa tingin ko, mas madalas mo yang makita kaysa gusto mo. Oo, titingnan natin ang mangyayari pagkatapos nito.
Mahigit 1 linggo na marami ang naghahanap ng sagot. Pero gaya ng sabi mo, mangyayari ba? Umaasa talaga ako. May mga sinusundan ng lead ang pulisya at nagsisimula na silang buuin ang kwento. Titingnan natin ang susunod na mangyayari. Retiradong Detective Commander Wills Velar ng Chicago Police Department. Maraming salamat gaya ng dati sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Ikinagagalak ko. Dito nagtatapos ang On the Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube, Spotify, at mapapanood na rin sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.